Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Tambalang Laila de Lima at Chel Jokno papalit na miyembro ng House Prosecution Panel versus impeachment ni VP Sara. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Kyle Bullias. Kabilang na sa House Prosecution Team para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sina dating Senador at ngayon incoming ML Representative Attorney Laila de Lima at incoming Akbayan Representative Attorney Chel Jokno. Ito ay matapos bigong makabalik sa Kongreso sina Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon at si Jensen Representative Loreto Acharon sa katatapos lamang na midterm election. Sa magkahiwalay na statement, parehong kinumpirma ni na de Lima at Jokno na tinatanggap nila ang imbitasyon. Matatandang ang Akbayan Party List sa pangunguna ni Representative Percival Sendanya ang naging principal sponsor ng pinakaunang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara. Hindi rin ito ang unang pagkakataong sasalang bilang prosecutor sa isang impeachment trial si Jokno dahil minsan na siyang naging private prosecutor sa paglilitis kay dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001. Samantala, sinabi naman ni de Lima na ang kanyang pagtanggap sa responsibilidad ay walang personal na dahilan kundi pagtugon lamang sa tiwalang ipinagkaloob ng publiko. Mababatid na masugid na kritiko si de Lima ng madugong war on drugs ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, malaking tulong ang kredibilidad at integridad ng dalawa para tiyaking ang gagawing paglilitis ay magiging makatarungan. Sa panig naman ng lead prosecutor ng Kamara na si 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan, welcome din sa kanya ang naging pagtanggap ni na de Lima at Jokno sa responsibilidad. Pero paliwanag nito, kailangan muna ito ng pag-aproba ng 20th Congress. Bukod kay Libanan, makakasama ni na de Lima at Jokno sa House Prosecution Team sina Representative Jervil Luistro, Representative Romeo Acop, Representative Ramon Gutierrez, Representative Joel Chua, Representative Arnan Panaligan, Representative Isabel Zamora, Representative Lawrence Defensor at Representative Jonathan Flores. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, COMELEC, ipinagmalaki ang mataas na voter turnout sa nagdaang halalan. Ito ang nagtala ang Commission on Election ng 81.65% ng voters turnout. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, na ang nasabing bilang ay siyang pinakamataas na naitala sa isang midterm election. Ito ay nasa mahigit 68 milyon kasi na registered voters ay mayroong mahigit 55 milyon ang bumoto. Kadalasan kasi tuwing midterm elections ay mababa ang naitatalang voter turnout. Nahigitin nito ang naitalang 82% noong 2022 presidential elections. Pinakamaraming botanteng naitala ay ang mga kabataan, habang mayroong 3 milyong senior citizens ang bumoto. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.